Oy, Brady, to-do up lang yung ginagawa mo pero sobrang lag. Baka ikaw na yung problema. Dali, joke lang. Eto, tuturuan kita mag-optimize. Hi devs, I'm Theo. I'm a 10x developer, a multi-awarded hackathon winner, and a Web3 developer. So, ayun no, React is life. Pero sobrang dali kasi nating matrap sa mga unnecessary renders or more specifically, mga re-renders. Ako nga, nagre-react ako for more than 6 years na. Pero madalas, nagiging problema ko pa rin yung mga re-render. Tapos ang ending, yung app natin, sobrang laggy. Hindi siya ganun ka-snappy. Like, ang daming state updates na hindi naman kailangan. Tapos may mga function recreation na hindi mo rin kailangan. Na kahit gumamit ka ng use memo, use callback para i-try i-optimize, hindi pa rin sapat. Sabi nga, di ba, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Pero teka, madali lang kasing ayusin to eh. Tara, step by step tayo. Game? Ito guys, try nyo itong bago ko nakita. Tool siya called React Scan. Dito sa app na to, makikita mo yung problematic renders. And JavaScript lang siya, so kahit saan pwede mo siyang i-plug. Kahit anong framework gamit mo, pwedeng-pwede. Tapos madali lang siya gamitin. Sabi dito, pwede mong ilagay itong script na to sa head. Kung Next.js gamit mo, so ganyan lang din ginawa ko. Nilagay ko sa head, tapos gumagana na siya. Kung naka-Vite ka naman or create React app, ayan, may NPM package din para sa kanya. Tapos yan, import mo lang, lagay mo yung scan, tapos, ganoon siya kadali. So with this tool, simpleng optimizations lang yung kailangan mong gawin actually sa app mo. Bibilis na siya agad. And wala nang problematic re-renders. Kasi ito, try natin sa walang humpay na to-do list. So dito sa to-do list natin, pag nag-ano tayo, ayan, makikita mo, nagre-render yan, ibig sabihin. Pag nag-add tayo, kung makikita mo, kada nagta-type tayo, nagre-render din yung mga existing item. Okay? Na hindi naman dapat kasi wala na siyang kinalaman dun sa type natin, di ba? Tapos pag nag-check ka, ayan, dami pa rin unnecessary render. Okay, so dapat wala yon. Paano natin siya i-optimize? There are actually 5 things na pwede natin gawin. Number 1 is yung component splitting or memoize, basta i-memoize mo. Memoization. So, punta tayo dun sa code natin. So, dito sa unoptimized natin, yung slow app natin, nasa isang buong page lang siya. Lahat-lahat nandito na. Okay? So, yung isang buong return natin, yun na yung buong to-do list, basically. Tapos, yung mga event handler, magkakasama na rin, nasa isang buong page. Pero pag in-optimize natin siya, pwede pa natin siya i-divide into chunks, into components, like this. Pwede natin ihiwalay yung input mismo, okay? To-do input, yung mismong to-do list, tsaka yung to-do items, para hiwa-hiwalay siya. And even further, para ma-optimize each component, let's use memoization by using memo from React. So basically, in-extract natin yung to-do item and memoize to prevent unnecessary renders. Okay? Para walang pakialam yung mga components sa isa't isa. Kapag may changes sa parent and child, it just re-renders kung ano yung kailangan niyang i-render. Second thing, of course, para maintainable na rin yung code natin na hindi lang optimize in speed, pero optimize din visually. And para sa ibang developers na magtatrabaho dito sa app na to, we did interface definitions. Like for example, itong mga props natin, nilagyan natin siya ng interface. And pag pinuntahan natin itong interface na to, makikita ng ibang developers na, okay, ito pala yung mga props niya. And ano lang yung mga data types na possible dun sa prop na yun. Ayan, para better din yung type safety natin. Tapos fourth na ginawa natin for optimization, hiniwalay natin yung state management ng mismong to-do input or yung input box natin. So, yung mismong input natin, wala na siya dun sa parent or sa page. Tapos, yung mismong to-do input, naka-memoize din. Kung papansin nyo, may kinocall lang tayong callback function on add na nasa parent naman. So, pag kinol natin yung on add na yon dito sa parent natin, i-call naman natin yung add to do function. Na optimization number 5, nilagyan din natin ng use callback. Para yung add to do natin, hindi laging nagre-recreate yung function kada may nagbabago dun sa child. Okay? So, ganun siya. So, yun. Di ba? Simpleng-simple. Yung mga concepts na to, pwede mong gamitin. Of course, may magka-comment dyan. In-overdo naman yung in-over-optimize naman. To-do list app lang naman yan. Well, this is an example, guys. Of course, hindi mo kailangan lahat ng optimization na to for a to-do list app. But you apply the same concepts sa mga bigger apps, sa mga more complex apps. Okay? Concepts yung tinuturo natin dito. Now, try na natin yung optimized app natin. Gumawa ako ng bagong page. Kung makikita nyo, same lang siya. Pero, kapag nag-type na tayo, tapos nag-add tayo, kung makikita nyo, kapag nag-add tayo ng bago, hindi na nagre-render yung to-do list item natin. Itong part na to. Okay? Go take a bath. Ligo-ligo din guys. Pag puro code. But, there are still a lot of optimizations na pwede natin gawin. So, lahat ng ginawa natin, nakatulong to para mabawasan yung re-renders, mas mabilis yung UI, para gawing mas organized yung code base, para mas reusable din siya and mas maintainable.
And of course, mas scalable yung architecture. So kung gusto mo rin ng gantong parang glow up sa React app mo, try mo gamitin yung React Scan. Punta ka lang dito sa website na to, react-scan.million.dev. Pero ito, may challenge ako para sa'yo. Kasi kung mapapansin mo, kahit in-optimize na natin tong to-do list item, kapag nag-edit ka, may unnecessary renders pa rin sa other to-do list item na dapat wala na kasi wala na siyang pake dun sa iba. Okay? Ngayon, ang challenge ko sa'yo, i-clone mo tong repository ko, magiging available yan sa GitHub ko. Nasa bio ko yung Linktree, nandun yung GitHub link natin. Puntahan mo lang yung bio natin, Linktree, click mo tong GitHub, tapos puntahan mo yung repositories natin, yung content examples, puntahan mo yan. Ayan, clone mo yan, tapos try mong i-tweak para hindi na mag-render yung other items kapag ine-edit mo yung isang item. Okay? Try mo yan. Good practice. For more content like this, just follow me here, like and repost, share mo, kasi for sure marami tayong matutulungan developers. So yun lang, I'll see you on the next one. Bye!